Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang kwentong mag-iiwan sa inyo na hindi makapaniwala. Isipin niyo ito, Israel na nasa ganap na kaguluhan, walang hari, bawat isa ay gumagawa ng anumang naisin. Sa ganitong kalagayan, pumapasok ang ating bida, isang Levita mula sa Ephraim. Ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang isang aliping babae, isang babae mula sa Bethlehem ng Juda. Ngunit pansinin, ang kanilang kwento ay malayo sa isang alamat. Isang araw, kinuha ng babae ang kanyang mga gamit at umalis. Bumalik siya sa bahay ng kanyang ama, iniwang wasak ang puso ng ating Levita. Ngayon, isipin ang paghihirap ng taong ito. 4 na mahabang buwan ang lumipas. 4 na buwan ng pagdurusa, ng pagnanasa, ng pusong basag. Pero hindi siya sumuko. Pinangunahan ng nag-aalab na pagmamahal, nagpasya ang ating Levita na maglakbay sa isang epikong paglalakbay. Ang kanyang destinasyon, Bethlehem ng Juda, ang lupang sinilangan ng kanyang minamahal. Mahaba at mapanganib ang daan, ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa kanyang layunin, muling makuha ang puso ng kanyang aliping babae. Determinado siyang ibalik siya, anuman ang mangyari. Habang naglalakbay siya, maraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ang nagkamali? Bakit siya iniwan? Mahal pa kaya siya ng babae? Paano kung ayaw niyang bumalik? Ang kawalan ng katiyakan ay nagpapahirap sa kanya, ngunit ang pag-asa ang nagpapanatili sa kanyang paggalaw. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw ng paglalakad, natatanaw niya ang mga pader ng Bethlehem. Tumitibok ang kanyang puso. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Ano ang naghihintay sa kanya sa likod ng mga pintuang iyon? Pagkakasundo o pagtanggi? Pag-ibig o galit? Sa bawat pagdadalawang isip na hakbang, pumasok siya sa lungsod. Abala ang mga lansangan, mga tao'y paroot parito, walang kamalay-malay sa drama na nagaganap. At sa wakas, narating niya ang bahay ng ama ng kanyang aliping babae. May pusong kabado, kumatok siya sa pintuan. Humarap ang Levita sa ama ng kanyang aliping babae na may pusong bumibigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang pagkabigla, sa halip na puot na kanyang kinatatakutan, sinalubong siya ng lalaki na may ngiti at bukas na mga bisig. Para bang walang lumipas na oras, para bang ang 4 na buwang pagkakawalay ay parang isang kisap mata lamang. Ang ama ng aliping babae, pinangunahan ng pakitang giliw na karapat-dapat sa panahon ng Biblia, hindi lang iniimbitahan ang Levita na pumasok, ngunit iginiit na siya'y manatili. Anak ko, sabi niya, tiyak na pagod ka na sa paglalakbay. Pumasok ka, kumain, uminom, magpahinga. At sa gayon, nakita ng ating bida ang sarili na inakay papasok sa bahay, tinutugunan ng isang agos ng atensyon at pangangalaga. Ngunit nasaan ang aliping babae, tiyak na iniisip niyo. Naroon siya, nagmamasid mula sa malayo, may halong emosyon sa kanyang mukha. Ginhawa. Takot. Pag-ibig. Hinanakit. Mahirap sabihin. Ang malinaw lamang ay ang hangin sa pagitan nila ay puno ng hindi pa nalulutas na tensyon. Ang dapat na isang mabilisang bisita ay naging isang pinahabang pananatili. Ang isang araw ay naging 2, ang 2 ay naging 3, at bago pa namalayan ng ating Levita, 5 araw na ang lumipas. 5 araw ng kasiyahan, ng masaganang pagkain, ng alak na walang tigil. Ang ama ng aliping babae ay isang walang pagod na tagapagpatuloy, laging may inaalok na pagkain, may alak na ipinapainom. Ngunit huwag kayong magpalinlang, mga kaibigan. Sa likod ng fakade ng kasiyahan at pakitang giliw, may isang komplikadong laro na nagaganap. Ang ama ng aliping babae ay naglalaro ng emosyonal na chess, sinusubukang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Ang bawat araw na lumilipas ay isa pang araw na nananatili ang kanyang anak sa kanyang tahanan, malayo sa lalaking kumuha sa kanya. At ang Levita, nahahati siya. Sa isang banda, sabik siyang bumalik sa kanyang tahanan, kasama ang kanyang aliping babae, upang ipagpatuloy ang buhay na kanyang iniwan. Sa kabilang banda, mahirap tanggihan ang kagandahang loob ng kanyang tagapagpatuloy. Bukod dito, bawat karagdagang araw ay isang pagkakataon na muling makuha ang puso ng kanyang minamahal, upang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Ang aliping babae, sa kabilang banda, ay isang palaisipan. Siya'y nagmamasid, siya'y nakikinig, ngunit kaunti lamang ang kanyang sinasabi. Ano ang nasa kanyang isipan?
Masaya ba siyang makita muli ang Levita? O natatakot siya sa pagbabalik sa buhay na kanyang iniwasan? Ang kanyang mga emosyon ay parang isang ipo-ipo, kasing hindi mahulaan gaya ng hangin ng disyerto. Sa ikalimang araw, may nagbago. Marahil ay ang determinadong tingin ng Levita, o marahil ang ama ng aliping babae ay sa wakas na pagtanto na hindi niya kayang ipagpaliban ang hindi maiiwasan magpakailanman. Ang katotohanan ay, sa umagang iyon, nang maghanda na ang Levita para umalis, wala nang pag-insist na manatili pa. Mabigat ang himpapawid, puno ng hindi nasabing mga salita, at pinipigil na mga emosyon. Maagang bumangon ang Levita, determinado na umalis bago pa tumaas ang araw sa langit. Tahimik na nag-impeke ang aliping babae. Ang ama, sa unang pagkakataon sa 5 araw, tila nawalan ng salita. Ngunit sa huling sandali, nang sila'y halos tumawid na sa pintuan, ang matandang patriarka ay nagbigay ng huling pakiusap. Manatili pa kayo sandali, siya'y nagmakaawa, kumain muna kayo bago umalis. Mahaba at mapanganib ang paglalakbay, kailangan nyo ng lakas. At sa gayon, muli, ipinagpaliban ang pag-alis. Sila'y naupo para sa isang huling pagkain, isang pakiramdam ng pamamaalam ang pumapailan lang sa paligid ng mesa. Inilabas ng ama ng aliping babae ang pinakamagandang alak, nagkwento ng mga nakaraang panahon, ginawa ang lahat upang pahabain ang sandaling iyon. Lumipas ang mga oras, at sa wakas, nang mataas na ang araw sa langit, tumayo ang Levita. Wala nang mga dahilan, wala nang pag-antala. Panahon na para umalis. Ang ama ng aliping babae, may luha sa mga mata, niyakap ang kanyang anak na babae sa huling pagkakataon. Hinawakan niya ito na parabang hindi na muling magkikita, at sino ang nakakaalam. Marahil ngayon ang kaso. At sa gayon, na may mabigat na puso at hindi tiyak na hinaharap, umalis ang Levita, ang kanyang aliping babae mula sa Bethlehem. Mahaba at puno ng hindi kilalang mga panganib ang daan pauwi. Ano ang naghihintay sa kanila sa Ephraim? Magagawa kaya nilang buuin muli ang nawasak? O ang paglalakbay na ito ay simula pa lang ng pagkabigo mula sa simula? Habang sila'y umaalis, nanatiling nakatayo ang ama ng aliping babae sa pintuan, isang nag-iisang figura laban sa kalangitan ng Bethlehem. Pinanood niya hanggang sa mawala na ang mga silweta ng kanyang anak na babae, at ng Levita sa abot tanaw, dala ang kanyang mga pag-asa at pangamba. Ang paglalakbay pabalik ay nangangakong maging kasing ligalig ng mga araw na kanilang ginugol. Ang Levita at ang aliping babae ay naglalakad na magkasama, ngunit may isang hindi nakikitang bangin sa pagitan nila. 4 na buwan ng paghihiwalay ang lumikha ng mga sugat na hindi madaling gumaling. Mga salitang hindi nasabi ang umiikot sa hangin, mabigat na parang mga ulap ng paparating na bagyo. Sinusubukan ng Levita na magsimula ng pag-uusap, magplano para sa hinaharap, ngunit sumasagot ang aliping babae ng maikling salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan sa harap nila, parang takot siyang lumingon at maging isang estatwa ng asin, tulad ng asawa ni Lot. Habang naglalakad sila, nagiging mas mahirap ang lupa. Ang init ng araw ay walang awa at agad na bumuhos ang pawis sa kanilang mga mukha. Inaalok ng Levita ang aliping babae ng tubig, isang kilos ng pag-aalaga na tinatanggap niya ng may tahimik na pag-ayon. Ito ay isang maliit na sandali ng koneksyon sa gitna ng emosyonal na disyerto na naghihiwalay sa kanila. Mabagal ang paglipas ng oras, at nagsisimulang bumaba ang araw sa abot tanaw. Lalong lumalaki ang pangangailangan sa puso ng Levita. Alam niyang mapanganib ang maglakbay sa gabi, ngunit ang ideya ng paghinto, ng pagpapahaba ng paglalakbay na puno ng tensyon, ay kasing hindi kanais-nais. Sa sandaling yon, natatanaw nila ang Jebus sa malayo. Ang lungsod, na balang araw ay magiging Jerusalem, ay nakatayo tulad ng isang parola sa dapit hapon. Ang alipin ng Levita, nakikita ang pagod sa mga mukha ng kanyang mga Panginoon, ay nagmungkahi, Ginoo, paparating na ang gabi. Bakit hindi tayo tumigil sa Jebus para magpahinga? Nag-aalinlangan ang Levita. Ang Jebus ay isang banyagang lungsod, tinitirhan ng mga Jebuseo. Ang pagtigil doon ay nangangahulugang magpapakilala sa mga hindi kilalang panganib. Sa kabilang banda, ang patuloy na paglalakbay sa dilim ay may sarili ring mga panganib. Tumingin siya sa kanyang aliping babae, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong indikasyon ng kanyang nais. Ngunit nananatili siyang walang imik, iniiwan ang desisyon sa kanyang mga kamay. Isang pagsubok na pagtanto ng Levita.
Isang pagsubok ng kanyang kakayahan sa pamumuno, ng kanyang kakayahang protektahan siya. Sa isang mabigat na buntong hininga, nagpa siya ang Levita. Hindi, sabi niya, hindi tayo titigil sa Jebus. Magpapatuloy tayo hanggang sa Gibea, isang lungsod ng ating sariling bayan. Doon tayo magiging ligtas. At sa gayon, binabaliwala ang payo ng kanyang alipin at ang pagod ng kanyang sariling katawan, nagpatuloy ang grupo. Mabilis na bumaba ang gabi, nilulubog sila sa mga anino. Nagiging mas mapanganib ang daan, bawat hakbang ay isang panganib ng pagkatisod o pagkahulog. Tahimik na naglalakad ang aliping babae, ngunit nararamdaman ng Levita ang kanyang kawalan ng ginhawa, ang kanyang pagod. Nagtataka siya kung tama ba ang kanyang desisyon. Ang kanyang katigasan ba na iwasan ang Jebus ay hindi ba sila inilalagay sa mas malaking panganib? Nagsisimulang kumislap ang mga bituin sa kalangitan, nag-aalok ng malamig at malayong kagandahan. Humihip ang hangin, dala ang malayong alulong ng mga hayop na mailap. Pumapasok ang takot sa grupo tulad ng isang malamig na ambon. Sa wakas, nang tila hindi na sila makakagawa pa ng isa pang hakbang, sumiklab ang mga ilaw ng Gibea sa abot tanaw. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang lumabas sa kanilang mga labi. Nakarating sila. Narating nila ang isang lungsod ng kanilang sariling bayan, kung saan tiyak na makakahanap sila ng kanlungan at pahinga. Ngunit hindi nila alam na ang Gibea, malayo sa pagiging ligtas na kanlungan na kanilang inaasahan, ay magiging tagpo ng mga kaganapang magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Ang gabing ito ay nagtatago ng mga kilabot na hindi nila maipapantay sa kanilang mga pinakamasamang bangungot. Habang pumapasok sila sa mga pintuan ng lungsod, pagod at guminhawa, walang ideya na sila'y naglalakad sa isang bitag ng kapalaran. Ang kadilimang nakapalibot sa kanila ay walang sinabi kumpara sa kadilimang nananahan sa puso ng ilang mga naninirahan sa Gibea. At sa gayon, mga kaibigan, nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Ang Levita, ang kanyang aliping babae, at ang kanyang alipin ay pumapasok sa Gibea, naniniwala silang natagpuan nila ang kaligtasan. Ngunit ano ang naghihintay sa kanila sa lungsod na ito? Anong mga madilim na lihim ang nagtatago sa likod ng mga nakasarang pinto, at tahimik na mga lansangan? Ang ating mga pagod na manlalakbay ay kakapasok lang sa Gibea. Iniisip na sa wakas ay natagpuan nila ang isang ligtas na kanlungan. Hindi nila alam na malapit na silang sumabak sa isang gabi ng purong kilabot. Tahimik na tahimik ang mga lansangan ng Gibea nang pumasok ang Levita, ang kanyang aliping babae, at ang kanilang alipin sa lungsod. Mabigat ang hangin, puno ng isang tensyon na parang nararamdaman na gumagapang sa iyong balat. Ang mga anino ay parang gumagalaw ng sarili nila, para bang buhay, at nag-aabang sa mga bagong dating. Ang ating Levita, nararamdaman ang kakaibang atmosfera, ay hinila ang kanyang aliping babae ng mas malapit. Ramdam niya ang panginginig sa kanyang katawan, ang takot sa kanyang mga mata. Ang alipin, laging alerto, ay nagmamasid sa mga tahimik na lansangan, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Naglakad sila patungo sa gitnang plaza, umaasa na makahanap ng isang taong may mabuting puso na tatanggap sa kanila para sa gabi. Ngunit ang mga bintana ay nakasarado, ang mga pintuan ay nakalock. Para bang ang buong lungsod ay nagpasya na itago ang kanilang sarili mula sa kanila. Nagsisimula na ang kawalan ng pag-asa. Kailangan ba nilang matulog sa labas, naka-expose sa mga elemento, at sa mga panganib ng gabi? Tumingin ang Levita sa langit, napapansin ang madilim na mga ulap na nagtitipon. Papalapit na ang isang bagyo, literal at matalinghaga. Biglang mayroong isang paggalaw na nakakakuha ng kanyang atensyon. Isang matandang lalaki ang bumabalik mula sa trabaho sa bukid. Mabagal ang kanyang mga hakbang, pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kabaitan nang makita ang mga naliligaw na manlalakbay. "Saan kayo nanggaling?" tanong ng matanda, ang kanyang boses na paos ang sumisira sa mapang-aping katahimikan ng plaza. Ang Levita, tuwang-tuwa na sa wakas ay makakita ng isang taong handang makipag-usap sa kanila, ay sumagot, "Naglalakbay kami mula sa Bethlehem ng Juda papunta sa mga burol ng Ephraim. Ako'y taga roon, ngunit walang gustong magbigay sa amin ng kanlungan dito." Kumunot ang noo ng matanda, isang hitsura ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang kulubot na mukha. "Hindi ligtas na manatili sa plaza magdamag," sabi niya, lumilinga ng may kaba. "Sumama kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kanlungan." Ang ginhawa na bumalot sa ating mga manlalakbay ay halos maramdaman.
Sa wakas, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng lumalaking kadiliman. Sinundan nila ang matanda sa likulikong mga lansangan ng Gibea, nagpapasalamat sa alok ng pakitang giliw. Ang bahay ng matanda ay payak ngunit maginhawa. Sa sandaling pumasok sila, para bang isang malaking timbang ang naalis mula sa kanilang mga balikat. Agad na kumilos ang tagapagpatuloy, nagsisindi ng mga lampara, at naghahanda ng simpleng pagkain, ngunit nakapagpapalusog. Habang kumakain sila, nagkwento ang matanda tungkol sa Gibea. Ang kanyang mga salita ay naglalarawan ng isang madilim na larawan ng isang lungsod na nawala sa landas, kung saan ang kasamaan ay nagtatago sa likod ng mga nakasarang pinto, mga pekeng ngiti. Matamang nakikinig ang Levita, ang bigat ng pag-aalala ay bumubuo sa kanyang tiyan. Ang aliping babae, sa unang pagkakataon mula nang umalis sila sa Bethlehem, ay tila medyo nakaka-relax. Pati na siya'y ngumiti ng may kaba nang magkwento ng biro ang matanda. Nakaramdam ng kaunting pag-asa ang Levita. Marahil, siguro nga, ang gabing ito sa ilalim ng isang maibiging bubong ay maaaring simula ng paghilom sa kanilang nabasag na relasyon. Ngunit may iba pang plano ang kapalaran. Nang ang gabi nasa pinakamadilim na bahagi na, isang nakakagulat na ingay ang sumira sa katahimikan ng bahay. Malalakas na katok sa pintuan ang nagpayanig sa mga pader. Malulutong at galit na mga boses ang pumuno sa hangin, hinihingi na ilabas ng matanda ang kanyang mga bisita. Nagpanik. Ang matanda, nanginginig sa takot, sinubukang pakalmahin ang mga tao sa labas. Mga kapatid, pakiusap niya mula sa likod ng nakasarang pinto, huwag kayong gumawa ng kasamaan. Ang mga ito'y mga bisita ko. Ngunit hindi nakikinig ang mga tao. Sumisigaw sila ng mga kabastusan, nagbabantang wasakin ang pinto. Ang Levita, nakatago sa mga anino kasama ang kanyang aliping babae at alipin, ay nararamdaman ang takot na lumalago sa kanyang dibdib na parang isang mabangis na hayop. Ang matanda, desperado na protektahan ang kanyang mga bisita, ay gumawa ng hindi maisip na alok. Mayroon akong isang birheng anak na babae, sigaw niya sa gitna ng kaguluhan. Hayaan niyong ilabas ko siya sa inyo. Gawin niyo sa kanya ang nais niyo, ngunit huwag kayong humipo sa lalaking ito. Ang kilabot ng sitwasyon ay tumama sa Levita na parang isang suntok sa tiyan. Tumingin siya sa kanyang aliping babae, nakikita ang takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang desisyong hahabulin siya habang buhay. May mabigat na puso at sirang kaluluwa, itinulak ng Levita ang kanyang aliping babae patungo sa pinto. Dalhin niyo siya, sabi niya sa matanda, ang kanyang boses ay nababasag sa kahihiyan at takot. Siguro ito'y magpapasaya sa kanila. Ang katahimikan na sumunod ay nakakasakit sa tainga. Tiningnan ng aliping babae ang Levita, ang pagkakanulo ay nakaukit sa kanyang mukha. Walang mga salita para ilarawan ang sakit, ang pagkagulat, ang pakiramdam ng pag-abandona na kanyang nararamdaman. Ang matanda, labag man sa kanyang kalooban, ngunit walang magawa, binuksan ang pinto. Hinila ang aliping babae papunta sa gabi. Ang kanyang mga sigaw ng takot ay umalingaw-ngaw sa mga tahimik na lansangan ng Gibea. Muling nagsara ang pinto, iniiwan ang Levita, alipin, at matanda sa mabigat na katahimikan ng kahihiyan. Ang mga oras na sumunod ay isang walang katapusang bangungot. Ang mga tunog na nagmumula sa labas ng bahay ay nakakasakit sa puso. Nakatago ang Levita sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, sinusubukang walang kabuluhan na isara ang mga sigaw ng kanyang aliping babae. Tinitingnan siya ng alipin na may halong awa at pagkamuhi. Ang matanda ay walang tigil na naglalakad sa bahay, bulong-bulong ng mga dasal at pagdadalamhati. Walang natutulog. Walang makakatulog sa bigat ng naganap na nagbabalot sa kanilang mga kaluluwa. Nang sa wakas ay tumagos ang unang sinag ng araw sa mga siwang ng bintana, tumayo ang Levita na parang nasa isang trance. Naglakad siya patungo sa pinto, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang may sariling isip. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang pinto. Doon, nakahandusay sa mga hakbang ng pintuan, naroon ang kanyang aliping babae. Ang kanyang katawan ay sirang-sira, bugbog, isang tahimik na patotoo sa mga kilabot ng nagdaang gabi. Iniunat niya ang isang nanginginig na kamay patungo sa Levita, isang huling kilos ng pagsusumamo bago iwanan ng buhay ang kanyang katawan. Ang sigaw na tumakas sa mga labi ng Levita ay nagpapasakit sa kaluluwa. Isa itong sigaw ng sakit, ng pagsisisi, ng pagkakasalang tutugisin siya habang buhay.
Lumuhod siya sa tabi ng katawan ng kanyang aliping babae. Inihahalo ang kanyang mga luha sa dugo at dumi ng kanyang mukha. Ngunit huli na para sa mga pagsisisi. Huli na para sa mga paumanhin. Patay na ang aliping babae, biktima hindi lamang ng kalupitan ng mga lalaki ng Gibea, kundi pati na rin ng kaduwagan ng taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Ang Levita, kinonsumo ng galit at pagnanasa sa paghihiganti, ay gumawa ng isang kakilakilabot na desisyon. Dinala niya ang katawan ng kanyang aliping babae papasok sa bahay, hindi pinapansin ang mga tingin ng kilabot ng matanda at alipin. Sa mekanikal na kilos, kumuha siya ng isang kutsilyo. Ang sumunod ay isang gawain ng kabangisan na yayanig sa buong Israel. Ang Levita, sa kanyang pagkadesperado at galit, ay hinati ang katawan ng kanyang aliping babae sa 12 bahagi. Bawat bahagi ay ipapadala sa isa sa mga tribo ng Israel, isang tahimik na sigaw para sa katarungan, isang dugong patotoo sa pagkadusta na naganap sa Gibea. Pagkatapos, ang Levita ay natatakpan ng dugo, ang kanyang mga mata ay walang laman ng anumang emosyon maliban sa malamig at walang kapatawarang determinasyon. Tumalikod siya sa alipin at matanda na natigilan sa pagkilabot. Pumunta kayo, utos niya, ang kanyang boses ay paos at hindi makilala. Ipakalat niyo ang balita. Malaman ng buong Israel ang nangyari dito kagabi. Malaman nila at kumilos sila. At sa gayon, mga kaibigan, nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. Ang Levita, dati isang karaniwang tao na naghahanap ng pagkakasundo, ngayon ay naging isang tagapagpahayag ng paghihiganti. Ang katawan ng kanyang aliping babae ay magiging katalista para sa isang digmaang sibil na yayanig sa Israel hanggang sa pundasyon nito. Ngunit ang mga kahihinatnan ng mga kakilakilabot na aksyon na ito ay paparating pa lamang. Ano ang mangyayari kapag natanggap ng mga tribo ng Israel ang mga bahagi ng katawan? Paano sila tutugon sa madugong tawag na ito para sa katarungan? At anong presyo ang babayaran ng Israel para sa gabing ito ng pagkadusta sa Gibea? Ang kilabot ng gabi sa Gibea ay malapit nang kumalat sa buong Israel tulad ng isang nag-aapoy na apoy. Isipin ang eksena. 12 mensahero, bawat isa ay may dalang dugo ang bahagi ng katawan ng aliping babae, naglalakbay sa iba't ibang direksyon. Naglalakbay sila araw at gabi, pinapalakas ng kagyat na kanilang madugong mensahe. Ang pagkabigla at kilabot ay kumakalat sa bawat lugar na kanilang nararating, nag-iiwan ng bakas ng pagkabahala at galit. Sa 12 tribo ng Israel, ang pang-araw-araw na buhay ay brutal na naputol ng pagdating ng mga makabagbag damdaming mensahero. Isipin ang pagkabigla ng mga matatanda nang matanggap ang mga kahilahilakbot na pakete. Ang katahimikang nagulat na kasunod ay agad na pinalitan ng mga sigaw ng kilabot at galit. Sa Dan, sa pinakadulong hilaga, iniwan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat nang marinig ang balita. Sa Beerseba, sa malayong timog, iniwan ng mga pastol ang kanilang mga kawan, pinangungunahan ng galit. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Gilead hanggang Jope, ang buong bansa ay nagulat sa ganitong brutal na pagpapakita ng kawalan ng katarungan. Ang mga balita ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Nagkakatipon ang mga pamilya sa paligid ng apoy sa gabi, binubulong ang kwento sa mga tinig na puno ng pagkabahala. Ang mga ina ay mahigpit na niyayakap ang kanilang mga anak, ang mga asawa ay tumitingin sa kanilang mga kabiyak na may halong proteksyon at takot sa kanilang mga mata. Sa bawat baryo, sa bawat lungsod, lumalakas ang sigaw, hindi ito maaaring palampasin. Kailangan may gawin. Ang galit ay kumukulo sa puso ng mga tao ng Israel. Ito ay hindi lamang isang usapin ng katarungan para sa isang babae, ito ay isang pag-atake sa moral na tela ng buong bansa. Samantala, sa Mispa, isang agarang tawag para sa pagpupulong ang ginawa. Tinawag ang mga pinuno ng mga tribo para sa isang pang-emerhensyang pagpupulong. Isipin ang eksena, daan-daang tao ang dumadagsa sa banal na lugar na ito, ang kanilang mga mukhay puno ng galit at determinasyon. Ang Levita, ngayon isang madilim na figura na pinangungunahan ng pagnanasa sa paghihiganti, ay nasa sentro ng kaguluhang ito. Tumayo siya sa harap ng pagpupulong, ang kanyang boses ay paos ng emosyon, habang isinasalaysay ang mga kaganapan ng gabing iyon sa Gibea. Bawat salita niya ay parang punyal sa puso ng mga nakikinig. Pumunta ako sa Gibea, sa tribo ng Benjamin, ako, at ang aking aliping babae, upang magpalipas ng gabi. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng nagpipigil na galit. Ngunit ang mga lalaki ng Gibea ay lumabas laban sa akin.
Pinalibutan nila ang bahay sa gabi, layuning patayin ako. At kinuha nila ang aking aliping babae, at pinagsamantalahan siya, at siya'y namatay. Isang bulong ng kilabot ang lumaganap sa karamihan. Nagpatuloy ang Levita, ang kanyang boses ay lumalakas. Kaya kinuha ko ang aking aliping babae, hinati siya sa mga piraso at ipinadala sa buong teritoryo ng Israel, sapagkat gumawa sila ng ganitong kahila-hilakbot na krimen at kabaliwan sa Israel. Ang katahimikan na sumunod ay nakakasakit sa tainga. Maririnig ang pagbagsak ng karayom sa gitna ng libu-libong tao. At pagkatapos, tulad ng isang papalapit na bagyo, lumakas ang sigaw ng galit. Hindi ito maaaring palampasin, sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Kailangang magbayad ang Gibea, sigaw ng iba. Di nagtagal, ang buong pagpupulong ay nakatayo, humihiling ng katarungan, ng paghihiganti, ng aksyon. Nagtipon ng mga pinuno ng mga tribo, ang kanilang mga mukha ay madilim na nagre-refleksyon ng kabigatan ng sitwasyon. Alam nilang nasa gilid sila ng isang digmaang sibil. Kailangang papanagutin ang tribo ng Benjamin. Ngunit paano? At anong halaga ang kapalit? Isang desisyon ang ginawa, bago pa mangyari ang anumang aksyon militar, isang delegasyon ang ipadadala sa Benjamin. Hihingi nila na ang mga taong responsable sa krimeng ito ay isuko upang humarap sa katarungan. Isang huling pagkakataon upang maiwasan ang malawakang pagdanak ng dugo. Ngunit ang mga pinuno ng Benjamin, alinman sa dahil sa pagmamataas o sa isang maling pakiramdam ng katapatan sa tribo, ay tumangging isuko ang mga may sala. Nagbuklod sila sa paligid ng Gibea, naghahanda na ipagtanggol ang lungsod laban sa anumang atake. Ang pagtangging ito ang nagpaalab sa pulbura. Mabilis na kumalat ang balita sa kampo ng Israelita sa Mispa. Umabot sa bagong antas ng galit ang galit ng mga tao. Sumisigaw ng digmaan ang gabi. Hinahasa ang mga espada, pinakikinis ang mga kalasag. Naghahanda ang Israel para sa digmaan. Isipin ang eksena, isang buong bansa na nagmomobilisa para sa labanan. Mga lalaki na nagpapalam sa kanilang mga pamilya, hindi alam kung babalik pa sila. Mga babae na tahimik na umiiyak habang naghahanda ng mga suplay para sa kanilang mga asawa at anak. Mga batang tumitingin na may malalaking mata, nararamdaman ang tensyon sa hangin, ngunit hindi ganap na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Ang hukbo na nabuo ay kahanga-hanga. 400,000 lalaki na may dalang espada. Para bang ang buong Israel ay bumangon bilang isang tao. Ang determinasyon sa kanilang mga mukha ay mararamdaman. Hindi lamang sila lumalaban para sa paghihiganti, kundi para sa moral na hinaharap ng kanilang bansa. Sa kabilang panig, nagtipon ang tribo ng Benjamin ng kanilang mga mandirigma. 26,000 lalaki na may dalang espada, kasama ang 700 dalubhasang mamamana mula sa Gibea, mga lalaking kayang maghagis ng bato sa isang hibla ng buhok at hindi magkamali. Sila'y mas kaunti sa bilang, ngunit lumalaban sila sa kanilang sariling teritoryo. Ang kanilang determinasyon ay hindi mas mababa kaysa sa kanilang mga kapwa Israelita. Lumalakas ang tensyon habang papalapit ang dalawang hukbo. Mabigat ang hangin sa pag-asam, sa takot, sa nagpipigil na galit. Alam ng magkabilang panig na hindi ito isang karaniwang digmaan. Ito'y kapatid laban sa kapatid, Israelita laban sa Israelita. Ang halaga ng tagumpay ay mataas, ngunit ang halaga ng pagkatalo ay hindi masukat. Sa bisperas ng labanan, bumagsak ang mabigat na katahimikan sa mga kampo. Nagtipon-tipon ang mga lalaki sa maliliit na grupo, nagbabahaginan ng mga alaala ng mas mapayapang panahon, nangangako ng paghihiganti, o simpleng nakaupo sa mabigat na katahimikan. Ang iba'y nagdarasal, humihingi ng gabay sa Diyos sa madilim na sandaling ito. Ang Levita, ang tao na ang personal na trahedya ang nagpasimula ng lahat ng ito, ay naglalakad sa kampo ng Israelita tulad ng isang multo. Ang kanyang mga matay walang laman, haunted. Nakuha niya ang kanyang nais, ang Israel ay bumangon upang maghiganti sa krimeng ginawa laban sa kanyang aliping babae. Ngunit anong halaga? Ilan pa ang kailangang mamatay bago magwakas ang kwentong ito? Pagbukas ng araw, inilawan ang isang tanawin ng bangungot. 2 hukbo, magkapatid sa dugo, ngunit naging mortal na magkaaway, ay nagharap sa larangan ng digmaan. Ang kislap ng metal sa ilalim ng umaga, ang pag-ikot ng mga bandila ng tribo, ang pag-ugong ng mga tambol ng digmaan, lahat ng ito ay lumikha ng isang atmosfera ng nakakatakot na pag-asam.
Isang sigaw ng digmaan ang nagpagalaw sa hangin. Nagbanggaan ang mga linya sa harapan ng may lakas ng isang bagyo. Ang tunog ng metal laban sa metal, ang mga sigaw ng mga nasaktan, ang ugong ng mga mandirigma, lahat ng ito ay naghalo sa isang magulong sinfonya ng pagkawasak. Mabangis ang labanan. Brutal. Duguan. Ang mga taong minsang nagbahagi ng mga pagkain ngayon ay nagpapalitan ng mga mortal na dagok. Naging pula ang lupa sa dugo ng magkabilang panig. Bawat oras na lumilipas, nagiging malinaw ang halaga ng digmaang ito. Sa pagtatapos ng unang araw ng labanan, natakpan ng mga katawan ang larangan ng digmaan. Libu-libong buhay ang nawala, mga pamilya ang nawasak, mga pangarap ang nagkadurog-durog. At gayon paman, walang panig ang handang sumuko. Sa gabi, nagkatipon ang mga nakaligtas upang bilangin ang kanilang mga patay at gamutin ang mga sugatan. Mabigat ang hangin sa amoy ng dugo at ang tunog ng pagdadalamhati. Sa magkabilang kampo, nagdududa ang mga lalaki sa kahulugan ng lahat ng ito. Sulit ba ang lahat ng dugong ito? Mayroon bang katarungan na maaaring magpaliwanag ng ganitong karahasan? Ngunit ang umaga ay nagdala ng muling determinasyon. Muling nagsimula ang labanan, mas mabangis pa kaysa dati. Lumaban ang tribo ng Benjamin na may lakas ng kawalan ng pag-asa, alam nilang mas kakaunti sila. Inatake ng mga Israelita na may galit ng matagal ng hindi pagkakaroon ng katarungan. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang digmaan. Nasunog ang mga lungsod, nasira ang mga bukid. Ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanyang piniling bayan ay nabahiran ngayon ng dugo ng parehong bayan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito, may isang tanong na lumulutang sa hangin, kapag natapos na ang lahat ng ito, ano ang matitira sa Israel? Paano makakabawi ang isang bansa mula sa isang sugat na ganito kalalim, na gawa mismo nila sa kanilang sarili? Ang sagot sa mga tanong na ito ay kailangang maghintay. Sapagkat hindi pa tapos ang labanan, at nasa balance pa ang kapalaran ng Israel. Ang susunod na kabanata ay nangangakong magdala ng higit pang mga twist sa epikong kwento ng trahedya, paghihiganti, at pagtubos. Ang labanan na nagsimula bilang isang sigaw para sa katarungan ay naging isang walang katapusang bangungot, kumukonsumo ng mga buhay at sumisira sa mismong tela ng lipunang Israelita. Magsimula ang araw sa ibabaw ng isang larangan ng digmaan na hindi makilala. Kung saan dati may mga birding burol at mayayabong na lambak, ngayon ay puro pagkawasak. Ang hangin, dati sariwa ng hamog sa umaga, ngayon ay mabigat sa usok ng mga nasusunog na lungsod at amoy ng dugo. Isipin ang eksena, mga mandirigmang pagod na humihila sa kanilang mga sarili para sa isa pang araw ng labanan. Ang kanilang mga matay malabo, ang kanilang mga kaluluway mabigat sa pasan ng di mabilang na mga kamatayan. Marami sa kanila ay hindi na natatandaan kung bakit sila lumalaban. Ang uhaw sa paghihiganti ay napalitan ng isang masakit na kawalan, isang desperadong pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. Sa kampo ng Israelita, muling nagtitipon ang mga pinuno sa payo. Napakataas na ng mga nasawi. Libu-libong buhay ang nawala, at para saan? Patuloy na lumalaban ang tribo ng Benjamin ng buong tapang, tumatangging sumuko o isuko ang mga may sala sa Gibeah. Kailangan pa ba nating magpatuloy, tanong ng isa sa mga pinuno, ang kanyang boses ay paos sa pagod at pag-aalinlangan. Gaano pa karaming dugong Israelita ang kailangang matapon bago natin ituring na bayad na ang utang? Ang katahimikang sumunod ay nakakasakit sa tainga. Alam ng bawat tao roon na nasa gilid sila ng isang bangin. Kung magpapatuloy sila, nanganganib silang lubos na puksain ang isa sa 12 tribo ng Israel. Kung titigil sila, ang kahilahilakbot na krimen laban sa aliping babae ng Levita ay mananatiling walang katarungan. Sa sandaling kritikal na ito, tumayo ang Levita, ang tao na ang personal na trahedya ang nagpasimula ng lahat ng kaguluhan na ito. Ang kanyang mukha ay minarkahan ng pagdurusa, ang kanyang mga matay haunted ng lahat ng kanyang nasaksihan. Mga kapatid, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, humingi ako ng katarungan para sa aking aliping babae. Ngunit sa anong halaga? Tumingin kayo sa paligid natin. Nakikita ko lamang ang kamatayan at pagkawasak. Ang digmaang ito'y naging mas malaki at mas kakilakilabot kaysa sa aking naisip. Isang bulong ang dumaan sa pagpupulong. Nagpatuloy ang Levita, marahil panahon na upang hanapin natin ang patnubay ng Diyos. Hindi natin kayang magpatuloy ng ganito, bulag sa galit at paghihiganti.
Kailangan natin ang karunungan ng Panginoon upang gabayan ang ating mga susunod na hakbang. Ang kanyang mga salita ay tumama sa isang malalim na chord sa puso ng mga naroroon. Sa loob ng napakahabang panahon na nakatuon sa labanan, nakalimutan nilang hanapin ang patnubay ng Diyos. Isang desisyon ang ginawa, bago pa man gumawa ng anumang iba pang aksyon, kukonsultahin nila ang Panginoon. Nagtipon ang buong bansa sa pag-aayuno at panalangin. Ang tunog ng mga pag-iyak at mga pagsusumamo ay umalingaw-ngaw sa mga lambak. O Panginoon, sigaw nila, ipakita mo sa amin ang daan. Dapat ba kaming magpatuloy sa pakikipaglaban sa aming mga kapatid sa Benjamin, o dapat na naming itigil ang digmaang ito? Dumating ang sagot sa pamamagitan ng punong pari, bumangon kayo. Sapagkat bukas ay ibibigay ko ang Benjamin sa inyong mga kamay. Ang salita ng Panginoon ay nagdala ng halo ng ginhawa at takot sa puso ng mga Israelita. Sa isang banda, mayroon na silang kasiguraduhan mula sa Diyos na ang kanilang layunin ay tama. Sa kabilang banda, mabigat ang responsibilidad na isakatuparan ang paghatol ng Diyos sa kanilang mga kapatid. Na may muling determinasyon, ngunit mabibigat na puso, naghanda ang mga Israelita para sa huling pag-atake. Sa pagkakataong ito, nagplano sila ng ibang taktika. Magtatago ang isang bahagi ng hukbo sa paligid ng Gibea, habang ang pangunahing puwersa ay akitin ang mga Benjamita palabas ng lungsod. Dumating ang araw ng labanan. Ang pangunahing hukbo ng Israel ay sumalakay sa Gibea, tila inuulit ang mga taktika ng mga nakaraang araw. Lumabas ang mga Benjamita upang labanan sila. Matindi ang labanan. Kumakalabog ang mga espada, nagbabanggaan ang mga kalasag, naguguluhan ang mga sigaw ng digmaan at sakit. Para bang muling mananaig ang Benjamin. Pinapaurong nila ang mga Israelita, hinahabol sila palayo sa lungsod, ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano. Sa kritikal na sandali, nang malayo na ang mga Benjamita mula sa kanilang mga pader, ibinigay ang isang senyales. Umangat ang usok mula sa lungsod ng Gibea, nagpapahiwatig na nagtagumpay ang puwersa ng emboscada. Nasusunog na ang lungsod. Pumasok ang takot sa mga mandirigma ng Benjamin. Tumalikod sila at nakita ang kanilang lungsod, ang kanilang tahanan, na nasa ilalim ng apoy. Sa sandaling ito ng kalituhan at kawalan ng pag-asa, umatake ang mga Israelita ng buong lakas. Ang sumunod ay isang massacre. Nahuli sa pagitan ng pangunahing hukbo at ng puwersa ng emboscada, ang mga Benjamita ay pinuksa. Ang labanan ay naging isang bangungot ng dugo at apoy. Libo-libo ang nahulog sa loob ng ilang oras. Ang kakaunting nakaligtas na Benjamita ay tumakas patungo sa disyerto, naghahanap ng kanlungan sa bato ng Rimon. Ang tribo na dating may 26,000 mandirigma ngayon ay nabawasan sa 600 lalaki. Ang tagumpay ng Israel ay ganap, ngunit may halong pait. Habang nag-aapoy ang Gibea at iba pang mga lungsod ng Benjamin, hinarap ng mga nanalo ang bigat ng kanilang sariling aksyon. Hinanap nila ang katarungan, ngunit sa proseso, halos nakagawa sila ng isang genosidyo laban sa kanilang sariling mga kapatid. Habang pinapawi ang huling apoy ng Gibea, nagsisimulang mag-umpisa sa buong Israel ang isang madilim na pagka-realize. Sa kanilang paghahanap ng katarungan, halos sinira nila ang bahagi ng kanilang sarili. Ang tribo ng Benjamin, isa sa 12 tribo na pinili ng Diyos, ay nasa bingit ng pagkaubos. Lumaganap ang pagdadalamhati sa buong bansa. Ang mga pamilya ay nagluluksa sa kanilang mga patay, ang mga lungsod ay nagdadalamhati sa kanilang mga nawalang anak. Ngunit higit sa personal na sakit, may isang lumalaking pakiramdam ng kolektibong pagkakasala. Sila ba'y masyadong lumayo? Sa paghahangad ng parusa sa mga may sala, nahatulan kaya nila ang mga inosente. Isang pambansang pagpupulong ang ipinatawag sa Mizpa. Nagtipon ng mga tao ng Israel, patuloy na nababalot ng abo ng digmaan, upang pag-usapan ang kapalaran ng bansa. Mabigat ang hangin sa pagsisisi at takot sa hinaharap. Ano ang ginawa natin? Tanong ng isa sa mga matatanda, ang kanyang boses ay pumuputok sa emosyon. Halos pinuksa natin ang isa sa ating sariling mga tribo. Paano tayo magiging piniling bayan ng Diyos kung kaya nating gawin ito sa ating sarili? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa puso ng lahat ng naroroon. Ang pagka-realize ng bigat ng kanilang aksyon ay bumagsak sa kanila na parang mabigat na balabal. Hinanap nila ang katarungan, ngunit sa proseso, halos nakagawa sila ng isang genocide laban sa kanilang sariling mga kapatid.
Sa sandaling ito ng kolektibong kawalan ng pag-asa, isang boses ang bumangon. Isa ito sa mga pari, ang kanyang mukha ay minarkahan ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pag-asa. Mga kapatid, simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pagpupulong, nakagawa tayo ng malaking pagkakamali. Sa ating galit, halos sinira natin ang bahagi ng ating sarili. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Maaari pa nating iligtas ang tribo ng Benjamin. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng sinag ng pag-asa sa puso ng mga Israelita. Oo, nagkamali sila, at nagkamali ng malaki. Ngunit marahil, may pagkakataon pang makuha ang kanilang pagtubos. Ginawa ang mga plano. Ipinadala ang mga sugo sa bato ng Rimon, kung saan nagtatago ang huling 600 Benjamita. Nag-alok sila ng kapayapaan, mga pangako ng muling pagtatayo at pagkakasundo. Ngunit ang gawain ay hindi magiging madali. Nawasak ang tiwala, natapon ang dugo. Paano nila muling mabubuo ang nasira? Paano nila gagamutin ang mga sugat na ganito kalalim? At sa gayon, mga kaibigan, narating natin ang katapusan ng ika-5 kabanata ng epikong ito. Ang labanan ay maaaring natapos na, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na pakikibaka. Isang pakikibaka para sa pagtubos, para sa paggaling, para sa muling pagkakaisa ng isang bansang napunit. Ano ang mangyayari sa susunod? Paano makakabawi ang Israel mula sa trahedyang ito na ginawa nila sa kanilang sarili? Anong mga aral ang matutunan mula sa madilim na kabanata ng kanilang kasaysayan? Ang araw ay sumisikat sa isang bansang wasak. Ang dating mga mayabong na bukid at masiglang mga lungsod ay ngayon ay mga guho at sunog na lupain. Ang katahimikan na bumabalot sa Israel ay nakabibingi, hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang kawalan na iniwan ng di mabilang na mga buhay na nawala. Isipin ang eksena, sa Mizpa, muling nagtitipon ang mga pinuno ng Israel. Ang kanilang mga mukha ay minarkahan hindi lamang ng pagod ng digmaan, kundi ng bigat ng pagkakasala. Nagtinginan sila sa isa't isa, naghahanap ng mga sagot sa mga matang kasing ligaw ng sa kanilang mga sarili. Ano ang ginawa natin? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa pagpupulong, sinasabi, at hindi sinasabi ng bawat kaluluwang naroroon. Paano natin napahintulutan ang ating sarili na umabot sa puntong ito? Ang Levita, ang tao na ang personal na trahedya ang nagpasimula ng lahat ng kaguluhan na ito, ay nakaupo sa isang sulok, isang anino ng lalaking dati siyang kilala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, parang nakikita niya ang lampas sa abot tanaw, lampas sa panahon, sa gabing iyon sa Gibea. Isa sa mga matatanda ang tumayo, ang kanyang boses ay nanginginig na binabasag ang mabigat na katahimikan. Mga kapatid, simula niya, hinanap natin ang katarungan, ngunit tayo'y naligaw ng landas. Halos pinuksan natin ang isa sa ating sariling mga tribo. Paano tayo maaaring maging piniling bayan ng Diyos kung kaya nating gumawa ng ganitong kalupitan? Isang bulong ng pagsang-ayon ang dumaan sa pagpupulong. Ang kahihiyan ay mararamdaman, mabigat na tulad ng balabal sa balikat ng bawat Israelita na naroon. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang boses ang nagbukas. Isang batang babae, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng halo ng sakit at determinasyon. Tama, sabi niya, ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat salita, nakagawa tayo ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ngunit hindi tayo maaaring magpalamon ng kawalan ng pag-asa. Kailangan nating hanapin ang 100 patungo sa hinaharap, 100 patungo sa paggaling. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng sinag ng pag-asa sa puso ng mga naroroon. Oo, nagkamali sila, at nagkamali ng malaki. Ngunit marahil, may pagkakataon pang makuha ang kanilang pagtubos. Ang pagpupulong ay naging isang buhawi ng mga ideya at plano. Paano nila maililigtas ang tribo ng Benjamin mula sa pagkaubos? Paano nila muling mabubuo ang nasira, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati ang tiwala, ang pagkakaisa na nasira? Ginawa ang isang desisyon, ipapadala ang mga sugo sa bato ng Rimon, kung saan nagtatago ang huling 600 Benjamita. Magdadala sila ng mga alok ng kapayapaan, mga pangako ng muling pagtatayo at pagkakasundo. Isipin ang eksena. Isang maliit na grupo ng mga Israelita, may dalang mga puting bandila, naglalakbay sa mapanganib na landas sa pamamagitan ng bansang wasak ng digmaan. Nasa kanila hindi lamang ang mga alok ng kapayapaan, kundi pati ang kinabukasan ng Israel sa kanilang mga balikat. Nang marating nila ang bato ng Rimon, sinalubong sila ng kawalan ng tiwala at takot.
Ang mga natitirang Benjamita, payat at takot, ay tumingin sa kanila tulad ng mga hayop na nakulong, handang lumaban hanggang kamatayan kung kinakailangan. Lumapit ang pinuno ng mga sugo, ang kanyang mga kamay ay walang laman na itinaas sa isang kilos ng kapayapaan. Mga kapatid, simula niya, ang kanyang boses ay nababasag ng emosyon, dumating kami upang mag-alok ng kapayapaan. Inaamin namin ang aming pagkakamali. Humihingi kami ng inyong kapatawaran at nag-aalok ng aming tulong upang muling buuin ang aming sinira. Ang katahimikang sumunod ay puno ng tensyon, mabigat ng magkakasalungat na emosyon. Nagkatinginan ang mga Benjamita, nagdadalawang isip. Maaari ba nilang pagkatiwalaan ang mga taong halos nagpatay sa kanila? Maaari bang patawarin ang ganitong pagtataksil? Sa wakas, isa sa mga pinuno ng Benjamin ang nagpakita. Ang kanyang mukha ay minarkahan ng sakit at pagkawala, ngunit may sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Paano kami makapagtitiwala sa inyo? Tanong niya. Paano namin mapapatawad ang mga pumatay sa aming mga kapatid, nagsunog sa aming mga lungsod? Sumagot ang pinuno ng mga sugo na may luha sa kanyang mga mata, hindi namin hinihiling na kalimutan ninyo. Hinihiling lamang namin na bigyan niyo kami ng pagkakataon na itama ang aming pagkakamali. Sama-sama nating buuin muli. Sama-sama nating pagalingin ang mga sugat na ito. Dahan-dahan, nag-aatubili, nakamit ang isang kasunduan. Pumayag ang natitirang Benjamita na bumalik, na bigyan ng pagkakataon ang pagkakasundo. Ngunit ang landas sa hinaharap ay mahaba at mahirap. Bumalik sa Mispa, sinalubong ang balita na may halong ginhawa at pag-aalala. Ang tribo ng Benjamin ay nailigtas mula sa pagkaubos, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na gawain. Muling nagtipon ang mga pinuno ng Israel, ngayon upang planuhin ang muling pagtatayo. Hindi lamang pisikal na anyo ng mga nasirang lungsod, kundi pati ang tiwala, ang pagkakaisa na nasira. Kailangan nating gumawa ng higit pa sa muling pagtatayo ng mga pader at bahay, sabi ng isa sa mga matatanda. Kailangan nating muling buuin ang mga puso. Isang plano ang ginawa. Mag-aambag ang bawat tribo ng mga mapagkukunan at manggagawa para sa muling pagtatayo ng mga lungsod ng Benjamin. Ngunit higit pa rito, magtatrabaho sila ng magkasama sa tabi ng mga Benjamita, maghahati ng mga pagkain, magkukwento, muling matutunan ang pagtitiwala sa isa't isa. At sa gayon, sa mga buwan at taon na sumunod, isang mabagal, ngunit makapangyarihang pagbabago ang nagsimula sa Israel. Ang mga peklat ng digmaan ay nandyan pa rin, nakikita sa mga guho na muling itinatayo, sa mga mukhang minarkahan ng pagkawala. Ngunit may isang bagay na bago ang umuusbong sa gitna ng mga abo. Isipin ang eksena, mga Israelita mula sa lahat ng mga tribo na nagtatrabaho ng magkasama upang muling itayo ang mga lungsod ng Benjamin. Ang tunog ng mga martilyo at mga lagari ay naghalo sa tunog ng mga tawa at pag-uusap. Ang mga batang Benjamita ay naglalaro kasama ang mga batang mula sa iba pang mga tribo, walang malay sa mga pagkakahati na halos nagwasak sa kanilang bansa. Sa gabi, sa paligid ng mga apoy, nagbahagi sila ng mga kwento. Mga kwento ng pagkawala at sakit, ngunit pati na rin mga kwento ng tapang, ng kapatawaran, ng pag-asa. Dahan-dahan, salita sa salita, brick sa brick, muling nabubuo ang bansang Israel. Ang Levita, na ang personal na trahedya ang nagpasimula ng lahat ng kaguluhan na ito, ay natagpuan ang kanyang sariling landas patungo sa pagtubos. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pangangalaga sa mga ulila ng digmaan, nagbibigay sa kanila ng pagmamahal at proteksyon na hindi niya naibigay sa kanyang aliping babae. Sa bawat batang kanyang tinutulungan, nakikita niya ang isang pagkakataon na itama ang mga bagay, na maging isang mas mabuting tao. Lumipas ang mga taon. Muling sumiklab ang mga lungsod ng Benjamin mula sa mga abo, mas matibay at mas maganda kaysa dati. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa puso ng mga tao ng Israel. Natutunan nila sa pinakamahirap na paraan, ang halaga ng bulag na galit, ang halaga ng awa at kapatawaran. Sa isang emosyonal na seremonya, nagtipon ang mga pinuno ng lahat ng 12 tribo sa Shilo, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon. Doon, kanilang muling pinagtibay ang kanilang kasunduan, hindi lamang sa Diyos, kundi sa isa't isa. Nangako sila na hindi na muling pahihintulutan ang galit at paghihiganti na maghati sa kanila, hindi na muling itataas ang kamay laban sa isang kapatid. Ang matandang namumuno sa seremonya ay tumingin sa natipon na mga tao, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng luha ng kagalakan at pag-asa.
Mga kapatid at kapatid na babae, simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa lambak, dumaan tayo sa apoy at lumabas na pinino. Huwag nating kalimutan ang mga aral na natutunan natin. Maging palagi tayong isang nagkakaisang bayan ng katarungan, awa, at pag-ibig. At sa gayon, mga kaibigan, natapos ang epikong kwentong ito. Isang kwento na nagsimula sa trahedya, at halos nagtapos sa genocide, ay naging isang makapangyarihang patotoo sa kakayahan ng tao na matuto, lumago, at muling buuin ang kanilang sarili. Lumabas ang Israel mula sa pagsubok na ito na mas malakas, mas nagkakaisa, mas matalino. Ang mga peklat ay nandoon pa rin, isang patuloy na paalala ng halaga ng hindi kontroladong galit. Ngunit ang mga peklat na iyon ay naging isang mapagkukunan ng lakas, isang paalala ng kahalagahan ng habag, ng kapatawaran, at ng pagkakaisa. At tungkol sa hinaharap, ang hinaharap ng Israel, tulad ng palagi, ay nasa kamay ng kanyang mga tao. Dala nila ang mga aral na mahirap natutunan mula sa panahong ito ng kaguluhan. Tanging ang panahon ang makakapagsabi kung ang mga aral na ito ay mananatili, kung ang kapayapaan at pagkakaisa na kanilang nakamit ay magtatagal laban sa mga hamon na darating. Ngunit sa ngayon, habang lumulubog ang araw sa isang bansang muling isinilang, may pag-asa. Pag-asa ng isang mas mabuting hinaharap, ng isang bayang natutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging pinili ng Diyos, hindi para sa kaluwalhatian o kapangyarihan, kundi para maging liwanag sa mga bansa, isang halimbawa ng katarungan, awa, at pag-ibig. At sa gayon, aking mga mahal na tagapakinig, nagtatapos ang ating kwento. Ngunit tandaan, bawat wakas ay isang bagong simula lamang. Anong mga aral ang dadalhin nyo mula sa epikong kwentong ito? Paano ninyo ilalapat ang mga aral na ito sa inyong sariling mga buhay? Maligayang pagbabalik, aking mga mahal na tagapakinig. Maghanda para sa ikapitong kabanata ng epikong kwentong ito, kung saan makikita natin kung paano sinusubok ang mga aral na natutunan ng Israel sa paglipas ng panahon. Ang mga peklat ng digmaang sibil ay sariwa pa rin, ngunit may mga bagong hamon na sumusulpot sa abot tanaw. Lumipas ang mga taon mula sa pagkakasundo ng mga tribo. Ang kapayapaan ay namamayani sa Israel, ngunit ito'y isang marupok na kapayapaan, itinayo sa mga abo ng isang nakakapinsalang alitan. Muling naitayo ang mga lungsod ng Benjamin, mas maganda kaysa dati, isang patotoo sa kapangyarihan ng pagkakaisa at kapatawaran. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, kumukulo pa rin ang mga tensyon. Isipin ang eksena, panahon ng pag-aani sa Israel. Ang mga bukid ay ginintuan, handa ng anihin. Sa isang maliit na nayon sa hangganan ng mga lupain ng Benjamin at Ephraim, dalawang magsasaka ang mainit na nag-aaway tungkol sa mga hangganan ng kanilang mga ari-arian. Matagal ng pag-aari ng aking pamilya ang bukid na ito, sigaw ng magsasaka mula sa Ephraim, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Baliw, sagot ng Benjaminita. Ang lupang ito ay ibinigay sa aming tribo bilang kabayaran pagkatapos ng digmaan. Uminit ang diskusyon. Nagsimulang magtipon ang iba pang mga residente, pumapanig sa magkabilang kampo. Mabigat ang hangin sa tensyon, mapanganib na nagpapaalala ng mga araw bago magsimula ang digmaang sibil. Ngunit pagkatapos, mula sa gitna ng karamihan, bumangon ang isang boses. Isang matandang babae, ang kanyang mukha ay kulubot ng edad at karunungan. Tumigil kayo, sigaw niya, ang kanyang boses na nakakagulat na malakas. Nakalimutan na ba ninyo ang mga aral na natutunan natin? Bumagsak ang katahimikan sa karamihan. Nagpatuloy ang matanda, nabuhay ako noong mga panahong iyon. Nakita ko ang mga kapatid na pumapatay ng kapatid dahil sa galit at paghihiganti. Talaga bang nais niyong bumalik sa mga panahong iyon? Ang kanyang mga salita ay tumama ng malalim sa puso ng mga naroroon. Nagkatinginan ang dalawang magsasaka, ang kahihiyan ay pumalit sa kanilang mga mukha. Ano ang imumungkahi mong gawin natin? Kung gayon, tanong ng Benjaminita, ang kanyang boses ngayon ay mas malumanay. Ngumiti ang matanda. Paghatian niyo ang ani. Magtulungan kayo sa bukid na ito. Hayaan niyo itong maging isang simbolo ng pagkakaisa, hindi ng pagkakabahagi. At sa gayon, naiwasan ang isang krisis. Ang dalawang magsasaka, na dati handang mag-away, ngayon ay nagtatrabaho ng magkasama, inaani ang gintong trigo. Ang maliit na tagumpay na ito ay kumalat, naging isang kwento na ikinukwento sa buong Israel, isang paalala ng kapangyarihan ng karunungan at pagkakasundo. Ngunit hindi lahat ng hamon ay madaling malulutas.
Sa Shilo, kung saan naroroon ang tabernakulo ng Panginoon, may bagong problema na lumitaw. Ang mga pari, mga anak ni Eli, ay inaabuso ang kanilang posisyon. Kinukuha nila ang higit pa sa kanilang bahagi ng mga alay, tinatrato ang banal na serbisyo ng may kawalang galang. Nagngingit-ngit ang mga tao. Kumakalat ang bulong ng hindi kasiyahan sa buong Israel. Ang ilan ay nagsisimulang magtanong kung ito'y isang tanda na inabandona na ng Diyos ang kanyang bayan. Sa kritikal na sandaling ito, lumitaw ang isang hindi inaasahang figura, si Ana, isang babaeng baog na matagal nang nanalangin para sa isang anak. Nangako siya sa Diyos, kung bibigyan siya ng isang anak, kanyang ihahandog ito sa serbisyo ng Panginoon. Milagrosong nagbuntis si Ana at nanganak ng isang batang lalaki, Samuel. Tapat sa kanyang pangako, dinala niya si Samuel sa tabernakulo nang siya'y maawat sa gatas. Ito ang batang pinanalangin ko, sabi niya sa pari na si Eli. Ngayon, inihahandog ko siya sa Panginoon. Lumaki si Samuel sa tabernakulo, sa ilalim ng pangangalaga ni Eli. Hindi tulad ng mga anak ng pari, naglingkod si Samuel sa Panginoon ng may debosyon at integridad. Ang kanyang presensya ay nagdala ng pag-asa sa mga tao, isang paalala na hindi inabandona ng Diyos ang Israel. Lumipas ang mga taon. Naging isang lalaki si Samuel, iginagalang sa buong Israel bilang isang propeta at hukom. Ang kanyang makatarungan at matalinong pamumuno ay tumulong upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga tribo, patuloy na ipinapaalala sa mga tao ang mga aral na natutunan sa mga mahihirap na panahon. Ngunit may mga bagong hamon na sumusulpot sa abot tanaw. Ang mga Filisteo, ang pinakamatagal at pinakamakapangyarihang kaaway ng Israel, ay nagsimulang pinipilit ang mga hangganan. Ang mga paglusob at labanan ay nagiging mas madalas. Nagsisimulang humingi ng isang malakas na pinuno, isang hari, ang mga tao, na maaaring magkaisa laban sa panlabas na banta. Tumanggi si Samuel sa ideya. Hindi ba niyo natatandaan, binalaan niya ang mga tao? Ang Diyos ang ating hari. Siya ang nagpalaya sa atin mula sa Ehipto, siya ang naggabay sa atin sa disyerto. Siya ang tumulong sa atin na malampasan ang ating mga sariling pagkakahati. Ngunit lumalakas ang sigaw ng mga tao. Tinitingnan nila ang mga karatig bansa, nakikita ang kanilang mga makapangyarihang hari, at maayos na mga hukbo. Ang takot sa mga Filisteo ay higit sa alaala ng mga aral ng nakaraan. Na may mabigat na puso, dinala ni Samuel ang usapin sa Diyos sa panalangin. Ang natanggap niyang sagot ay nagulat siya, pakinggan mo ang tinig ng mga tao sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sabi ng Panginoon. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang tinatanggihan, kundi ako, upang ako'y huwag maghari sa kanila. At sa gayon, labag sa kanyang kalooban, sumang-ayon si Samuel na pahiran ng langis ang isang hari para sa Israel. Ngunit bago niya gawin ito, tinipon niya ang buong bayan at binalaan sila ng buong puso. Ito ang gagawin ng hari na maghahari sa inyo, sabi niya. Kukunin niya ang inyong mga anak upang maglingkod sa kanyang mga karwahe at sa kanyang kabalyerya. Ang iba'y gagawin niyang mag-araro ng kanyang mga bukid at mag-ani ng kanyang mga ani, at ang iba'y gagawin niyang gumawa ng mga sandata ng digmaan at mga kagamitan para sa kanyang mga karwahe. Kukunin niya ang inyong mga anak na babae upang maging mga mananambal, mga tagapagluto, at mga panadero. Kukunin niya ang pinakamagagandang bahagi ng inyong mga bukid, mga ubasan, at mga olibo, at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin niya ang 10 ng inyong mga ani, at ng inyong ani ng ubas, upang ibigay sa kanyang mga opisyal, at iba pang mga lingkod. Ang inyong mga lingkod at mga aliping babae, at ang pinakamagagandang bahagi ng inyong mga kabataan, at mga asno, kukunin niya para sa kanyang sariling gamit. Kukunin niya ang 10 ng inyong mga kawan, at kayo mismo ay magiging mga alipin niya. Kapag dumating ang araw na yon, kayo'y dadaing dahil sa hari na inyong pinili, at hindi kayo pakikinggan ng Panginoon sa araw na yon. Ang mga salita ni Samuel ay bumagsak na mabigat sa karamihan. Ang ilan ay nag-aalinlangan, naalala ang mga aral ng nakaraan, ang halaga ng hindi pagsunod. Ngunit ang takot sa mga Filisteo, at ang pagnanais na maging katulad ng ibang mga bansa, ay masyadong malakas. Hindi, sigaw nila. Nais namin ng isang hari na mamumuno sa amin. Kaya't kami magiging katulad ng lahat ng ibang mga bansa, na may isang hari na mamumuno sa amin at lalaban sa aming mga digmaan. Narinig ni Samuel ang lahat ng salita ng mga tao, at inulit ito sa harap ng Panginoon.
Ang Panginoon ay tumugon, pakinggan mo sila, at bigyan mo sila ng isang hari. At sa gayon, mga kaibigan, ang Israel ay papasok sa isang bagong panahon. Isang panahon ng mga hari, ng kaluwalhatian at trahedya, ng mga dakilang tagumpay at kakilakilabot na pagkatalo. Ang mga aral na natutunan sa panahon ng mga hukom ay masusubok ng husto. Ang unang hari ng Israel ay si Saul, isang matangkad at magandang lalaki mula sa tribo ng Benjamin. Oo, mula sa parehong tribo na halos napok sa mga taon na ang nakalipas. Para bang ang tadhana ay nagbibigay sa Benjamin ng isang pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon na pamunuan ang bansang minsang halos nagwasak sa kanila. Ngunit si Saul ay may dala hindi lamang ang mga pag-asa ng kanyang bayan, kundi pati ang bigat ng kanyang kasaysayan. Paano niya haharapin ang kapangyarihan? Maaalala ba niya ang mga aral ng nakaraan, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, ng katarungan, at ng pagsunod sa Diyos? At paano naman ang mga tao ng Israel? Tunay ba nilang natutunan ang mga aral mula sa kanilang mga nakaraang pagkakamali? O nakatadhana bang maulit ang kasaysayan, ngunit sa mas malaking sukat at mas trahedya? Ito ang mga tanong na bumabalot sa hangin, habang pinapahira ng langis ni Samuel si Saul bilang unang hari ng Israel. Ito'y isang sandali ng malaking pag-asa at pag-asa, ngunit pati na rin ng pangamba. Ang hinaharap ay hindi tiyak, puno ng mga pangako at panganib. At sa gayon, aking mga mahal na tagapakinig, narating natin ang katapusan ng kabanatang ito ng ating kasaysayan. Ang pamumuno ni Saul, na nagsimula sa maraming pangako, ay nagtatapos sa trahedya at pagkakahati. Ngunit mula sa mga abo ng pagkabigong ito, lilitaw ang isang bagong hari. Si David, ang lalaking ayon sa puso ng Diyos, ay handa nang umupo sa trono. Anong mga aral ang maaari nating makuha mula sa kwento ni Saul? Paano maaaring masira ng kapangyarihan ang pinakamahusay sa atin? At ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, ng pagsunod, at ng pagtitiwala sa Diyos? Pag-isipan ang mga tanong na ito, mga kaibigan. Sapagkat ang mga aral ng kasaysayan ng Israel ay hindi lamang para sa mga sinauna, kundi para sa ating lahat, sa lahat ng panahon. Mula sa trahedya sa Gibea hanggang sa magulong pamumuno ni Saul, nakita natin kung paano maaaring mawala at muling matagpuan ang isang bayan, maaaring mahulog at muling bumangon. Itinuturo sa atin ng epikong kwentong ito ang mga makapangyarihang aral tungkol sa pagkakaisa, kapatawaran, at ang mga patibong ng kapangyarihan. Nakita natin kung paano halos nawasak ng bulag na paghihiganti ang isang buong bansa, at kung paano ito iniligtas ng pagkakasundo at habag. Natutunan natin na kahit na ang pinakapangako ng mga pinuno ay maaaring mahulog kung mawalan sila ng paningin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kwento. Nagsisimula pa lamang ang pamumuno ni David, na magdadala ng isang bagong panahon ng pag-asa at mga hamon para sa Israel. Sino ang nakakaalam kung anong mga sorpresa ang hinaharap? Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga opinyon. Ano ang pinakanakaapekto sa inyo sa kwentong ito? Anong mga paralel ang nakikita nyo sa mundo ngayon? Ibahagi ang inyong mga iniisip sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ang nagpapanatili sa kanal na ito na buhay at inspirasyon. At kung pinahahalagahan nyo ang nilalamang ito, at nais makakita pa ng higit pang mga video tulad nito, isaalang-alang ang pagbibigay ng donasyon. Bawat kontribusyon, gaano man kaliit, ay tumutulong sa amin na patuloy na dalhin ang mga kamanghamanghang kwento na ito sa inyo. Ang link para sa donasyon ay nakapin sa unang komento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa kanal upang hindi nyo mapalampas ang susunod na mga kabanata ng kagiliw-giliw na paglalakbay na ito sa kasaysayan ng Israel. I-click ang kampanilya upang ma-notify kayo sa oras na mag-online ang susunod na video. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na video.